susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Ang programang ito ay hindi kumakatawan sa Royal Cable TV6. Anumang opinyon ng mga kumakatawan sa programang ito ay sarili nilang pananaw at opinyon. Patnubay ng magulang sa mga kabataan ay kailangan. May kakayanan ba ang aspirante mo? Kilalanin natin siya. Isang mapagpalang umaga sa ating mga kababayan sa lalawigan ng Laguna. Lalong-lalo na po sa ating mga members as well as non-members ng Samahan ng mga Makabayang Kabuyenyos. Ang inyo pong napapanood ay ang atin ng pang-17 episode o telecast ng programa na ating pinamagatang May Kakayanan Ba ang Aspirante Mo? Kilalanin natin. Ngayong umaga, tayo po ngayon ay live na live mula dito sa studio ng Royal Cable 6, our friendly community channel. Ngayong umaga, tayo po ay mapalad na makasama ang pangalawa sa pinakamataas na elected official sa lalawigan ng Laguna. Siya po'y kilalang kilala sa District 3 ng Laguna na binubuo ng Alaminos, Calauan, Liliw, Nagcarlan, Rizal, Victoria at San Pablo City. Sa District 1 at 2 ay unti-unti pa lamang po siyang nakikilala ng ating mga kababayan dito sa Binyang, sa Santa Rosa, Cabuyao. Kung kaya, ang sama ka po ay nagpasya na siya ay imbitahan. Siya po ay naging SK chairwoman nung kanyang kabataan hanggang SK Federation. Pagkatapos po noon, siya ay nahalal sa San Pablo City bilang City Councilor. After her first term, bigla po siyang tumakbo bilang board member sa District 3 ng Laguna at siya ay nagwagi. At noong pong 2014, alam po natin ang nangyari sa ating governor na ating inihalal na si Governor E.R. Ejercito. Siya po ay na-disqualified. Kaya po yung ating Vice Governor na si Governor ngayon, Ramil Hernandez, ay naging Governor. At ang senior member po noon, senior board member, ay yung ating pong guest po ngayon. Mga kasama ka, i-welcome po natin ang Vice Governor ng lalawigan ng Laguna, si Attorney Karen C. Agapay. Magandang umaga sa iyo, Vice Governor. Magandang umaga sa iyo, Dean. Magandang umaga din po sa ating mga officers at members po ng Samaka. And sa ating po mga taga-manonood, magandang umaga po sa inyong lahat. Ang sama ko po, Vice Gov, ay nagpapasalamat sa inyo dahil sa kabila ng lahat ng inyong pagka-busy ay naroon na binigyan nyo kami ng panahon upang kayo ay makapanayam. Sa mga ating mga kababayan na ngayon lamang nakapanood ng ating programa, ang Samaka po ay isang non-government organization, non-sectarian, non-partisan, apolitical organization na ang isa sa mga layunin ay linangin, hubugin at paunlarin ang civic at social conscience ng ating mga mamamayan upang sila ay maging isang responsableng mamamayan, maging responsable na ring botante ngayong darating na May 2016 election. Sapagkat ang Samaka po, tayo po'y naniniwala na ang tunay na pagbabago sa ating gobyerno ay mangyayari sa pamamagitan ng ating tama at responsableng pagboto. Sa ating pong mga nanonood, kung gusto niyo pong magbigay ng mensahe kay Vice Governor o magtanong o magbigay ng suggestion, pwede po kayong mag-text diyan po sa mga numbers na nasa sa inyong screen. Vice, simulan na po natin yung ating tanungan. Sige po. Ang SOP po naming tanong sa October po sa pagpapail ng inyong COC. Ano po ba ang inyong posisyon na tatakbuhin? Bilang vice-gobernador na rin po ng ating lalawigan, at gaya nga ng nabanggit mo po,
Ang aking titulo ay Bising Bise. Ayan. Ang busy pero sa kabila ng lahat ay may panahon pong magpa-interview, sasama ka. Nung pong binasa ko po ang inyong political history sa inyong career, noong last 2013 ay kayo po ay naging senior board member. 46% ang nakuha niyong boto of all the votes, no? Yung natirang porsyento, pinaghatian na lang ng inyong mga naging katunggali sa pagiging board member. Pero nung tinignan ko po yung report ng ating mga Samaka researchers, ang sabi nila, independent po kayo nun. Tanong ko lang po, bakit po independent? Kasi para tuloy naisip namin, si Attorney Lip kasi natatandaan ko nung nag-number 1, independent din. So ngayon po, kayo, board member, senior board member, independent din. Pwede nyo po bang i-share kung bakit nyo napagpasyahan na maging independent candidate? Magandang katanungan po yan. Actually, kung inyo pong titingnan, way back pa yung history po ng political career po natin. So, since 1992, since SK, kung bibilangin po natin, almost 20 years na po ako sa public service. Board member na rin po ang aking father, Nelson Corosa Agapay, mula po sa Liliw at Nagcarlan. Then, way back in 2007, nang una po ako mandidato bilang board member, number 1 board member na rin po ako noon, senior. So, ito pong pagkakabalik ko noong 2013, masasabi po natin na marami-rami na rin po tayong mga natulungan at kasama sa paglilingkuran. Ang pagiging independent ko po ay isang sitwasyon na napag-isipan po natin, pero lubos pa rin po ang aking pasasalamat sapagkat ang mga mayors po natin ay tumulong sa akin, bagamat ako po ay independent. Ang malaki pong partisipasyon po, karamihan po kasi sa 3rd District ay miyembro ng UNA. Kaya parang naging ampon ako ng UNA. Ngayon pong 2016 election, kasi minsan kami, nagre-research kami, minsan kasama ni Governor Ramil Hernandez, may picture siya ni Mar Rojas. Minsan nakikita namin si former Congressman San Luis, kasama niya si Mar Rojas. Ang alam po namin, correct me if we are wrong, kayo po ay kakampi ni Governor Ramil Hernandez. Sa 2016, ano po ang partido ninyong kakampihan o kasampu kayong political party kasapi? As of now po is independent pa rin ako. Pero gaya po ng inyong nabanggit, ako po ay naniniwala sa serbisyong tama. Kaya po ako ay kung anuman po ang desisyon ng ating mahal na Gobernador Ramil Hernandez, ako po ay susunod sa kanya. Lagi kong nakikita yung ganun ba? Akala ko laban pero paano ba yun? Kaliwa pala. O yun, ganun, nakaganon. Serbisyong gumaganon. Serbisyong tama. Sana bago mag-eleksyon daupang pala din natin sa lugar na ito ang ating minamahal na Gobernador Ramil Hernandez. Okay? Sa inyo pong educational background, Vice Gov, saan po kayo nagtapos ng elementary? Siguro sa Laguna kayo nag-aaral, ano? Opo naman, love your own. Elementary, St. Joseph School, San Pablo City. High School, Laguna College, kung saan nagtuturo po rin ako sa kolehiyo for almost 15 years na. And pagdating po naman ng kolehiyo, sabi po ng aking magulang, pinayagan naman po ako sa UP Diliman po. Nag-take ako ng AB Political Science. Then, tinapos ko po yung term ko as SK Federation ng San Pablo City. Kaya afterwards, saka po naman ako itinuloy ko ang pag-aaral ko ng abogasiya sa San Sebastian College, Recoletos, sa Manila. Kaya pala sabi po nung isa naming official Samaka member, si Joseph Laugico, naging classmate niya po Classmate kayo. ko po siya, kumpare, kaibigan. Kasi tinanong ko sa kanya siguro naging professor niya si Attorney Sababan. Sabi niya, oo. Sabi niya, lagi nga siyang nagtatap Sabi ko. Kasi nung ako'y nag-aral ng law, hindi pa po ako graduate, nababalitaan ko si Attorney Sababan. Pero nung nag-enroll ako ng Tax 1, sa Sinamampalad po, namatay po siya. Na po siya. Sa panangit nawa. Sabi nga nung mga classmate ko, law student congrats. Kinongrats kami at nawala na raw yung isa sa Pero magaling pong professor po. Magaling po siya.
Vice, noong pong kayo ay nanalong city councilor, no po? Nung inaral ko po ang inyong political career, no? Agad-agad po, tumakbo agad kayong board member. Tama po ba? Tama ano po po. ang inyong naging dahilan? Kasi dito sa Kabuyao, ibang-ibang parang ayaw nang umalis sa Kabuyao. Pag natapos ang 3 term, papahinga, balik uli sa pagiging konsehal. Parang ayaw nang umalis sa mag-level up. Pero sa inyo po, first term lang po kayo ng city councilor, tumakbo po kayong board member sa 3rd District ng Laguna. Ano pong dahilan? Ano po ang nagtulak sa inyo? Maraming bagay po. Una, yung pagseserbisyo ko po sa San Pablo City is kinakailangan na ng ayuda from the provincial government para mas matutukan. Ang isa sa mga naging highlight po ng pagiging konsehal ko is yung approval ng San Pablo City Investment Code. Ito po yung naging tungtungan. Nung panahong yon, hindi pa ho kilala yung mga investment na yan. At kung inyo pong pag-aaralan, dito po sa 1st and 2nd, wala po kasing masyadong industriya sa amin, sa 3rd District. Kaya yung investment code na yon, yun po yung naging tungtungan kung saan nakapasok ang Pure Gold at SM City San Pablo sa San Pablo City. So during that time, yung po yung panahong wala pa yung mga ganong investment sa amin. So ipin-provide po namin yung ordinance and pagkakataon na po yun para naman po kinailangan na ako po ay kumandidato sa probinsya nang sa gayon po magkaroon din po ng dagdag na pantulong. Hindi lamang po sa syudad kung hindi sa aming distrito. Mamaya maraming itatanong yung ating mga Samaka officers patungkol sa inyong mga nagawang mga ordinansa, no? Vice, sa oras na ito, napansin namin na yung pag-iisip ng mga botante pagdating sa Vice Governor, parang hindi masyadong pinag-iisipan. Parang laging nakatutok sa Governor, laging nakatutok sa Mayor, sa President. Pagdating sa Vice President, Vice Mayor, Vice Governor, parang nasa isip ng mga tao huwag na natin masyadong pag-isipan yan. Vice naman yan di ba? Vice, gaano ho ba kahalaga ang posisyon ng Vice Governor at ano-ano po ba ang mga katungkulan, kapangyarihan ng isang Vice Governor? Pero bago nyo po sagutin yan, tayo po muna ay magbibigay ng paalala para sa ating mga tagapagtangkilik.
Muli po namin ibinabalik sa inyo ang palatuntunang may kakayanan ba ang aspirante mo? Kilalanin natin. Tayo po sa mga ngayon lamang naglipat ng channel dito sa Channel 6 sa Royal Cable TV6. Tayo po ngayon ay naririto at ating pong ini-interview ang Vice Governor ng Laguna. Kasama ko po ang mga officers ng samahan ng mga makabayang Kabuyenyo. Sila po ay nag-request na agahan dahil baka daw abutin sila ng kalye-serye, hindi sila makakapag-baby wave. So, ayan po ang ating mga officers na mga naggugwapuhan at nagagandahan. At nag-request din sila ng umagang interview dahil mamayang gabi naman daw po sila po ay manonood ng championship game ng ating Gilas Pilipinas. So ganun po mapagmahal ang sama ka. Hindi kami nakikipagsabayan sa mga kagustuhan ng mga mamamayan. Muli po natin binabalikan ang ating bisita, si Vice Governor Karen Agapay. Sa mga ngayon lang po, siya po ang ating bisita ngayon. Ang ating pong katanungan sa kanya, kung gaano kahalaga, kaimportante ang posisyon ng Vice Governor, ano-ano ba ang tungkulin, ano ba ang dapat i-expect ng isang mamamayan sa isang Vice Governor. Salamat din. Para po mas maunawaan na ating mga kababayan, sisimulan ko ang description ng Sangguniang Panlalawigan sa pamamagitan ng kung ano ba ang trabaho ng bukal. Kasi ang bukal po ay kalimitan hindi rin alam kung ano ang trabaho. Kaya pagka bumoboto ating mga kababayan, position lang yan. Hindi po. Ang bukal po ay parang konsihal ng bayan, para rin po yung kagawad ng barangay. Ayan po ay kagawad ng buong lalawigan ng Laguna. Kung yan po ay binibigyan ng trabaho sa Sangguniang Panlalawigan, lahat po ng batas na ginawa ng ating mga munisipyo, ng ating mga syudad, yan po ay umaakyat, partikular po yung mga ordinansa sa ating pong Sangguniang Panlalawigan for review kung ito po ba ay naaayon sa batas. Ang mga bukal po natin ay may kanya-kanyang komitiba. Kaya naman po, kung ito po ay tungkol sa health o tungkol po ito sa environment, dun po ibinibigay sa kanya for hearing at for recommendation sa Vice Governor. Diyan po papasok ngayon ang trabaho po ng ating Vice Gobernador. Ang Vice Gobernador ang para pong supervisor sa Sangguniang Panlalawigan. Titingnan niya lahat ng ginawang deliberation, suggestion ng ating mga bukal na mga research kung ito po ay naaayon sa batas. So final screening ang tawag po diyan bago po ipasok sa Sangguniang Panlalawigan for reporting. Other than the Sangguniang Panlalawigan, ang function po ng Vice Governor ay gumawa ng batas, mag-amyenda ng batas para po sa ikaunlad ng lalawigan ng Laguna. Karamihan po dito ay mga suhestyon, mga request ng ating mahal na gobernador. Ito po ay isang napakasensitibong tungkulin sapagkat kung hindi po maigi ang mga batas na gagawin natin sa probinsya, hindi po ito mai-implement ng ayos ng ating gobernador. Isa pa po sa mga tungkulin ng Vice Governor ay magkaroon ng systematic na pagpapatakbo ng buong Sangguniang Panlalawigan. So ito po ay yung buong building ang ating pong minamanage. Ultimong paglalagay po ng mga personnel, ultimong mga gastusin, yung atin pong sa ilaw, sa kuryente, sa ating mga telepono, yan po ay masusi na kailangan po ay binabudgetan at inaasikaso muli po ng tanggapan ng Vice Gobernador. Siyempre, alam naman po natin na kapag po wala or on official business ang atin pong governor, ang atin din pong Vice Gobernador ang humahalili. Pero ang pinaka-importante po ang Vice Gobernador bilang sa legislative branch ng ating probinsya, lahat po ng sa tingin po natin makakabuti para sa ating mga kababayan, hindi po natin makukuha yan kung walang kaukulang batas na ginagawa ang probinsya para po ito ay maisakatuparan. Yan, napakalumanay po ng inyong boses. Ako enjoy makinig sa boses ni Vice Governor Atty. Karen. So sa mga nakikinig, nakita po natin ang kahalagahan ng posisyon ng Vice Governor. Lalo na po sa ating mismong lalawigan, wag na po tayong lumayo dahil noong pong na-disqualified yung si Governor E.R. Ejercito, ang isa sa function ng Vice Governor ay mag-succeed or to assume, ano? At sa history po, nakalagay na po yan noong May 27, 2014,
nag-assume po si Vice Governor Ramil Hernandez, yung ating pong ibinotong Vice Governor, bilang gobernador ng Laguna. Gusto kong bigyan ng diin na, attorney, alam kong alam na alam nyo to dahil kayo po ay abogado, na napakahalaga nung ginawa ni Governor Ramil Hernandez nung nag-succeed siya kay Governor ER. Kasi po, nung nabasa ko yung petition ni FPJ, kung natatanda natin, kilala natin si FPJ noong 2004, nung nag-aaral ako ng political law, nagpetisyon si FPJ against GMA na siya ay dinaya. Dinaya siya di umano. Pero alam ng sambayan ng Pilipino na in the middle ng kanyang reklamo, namatay po at pumanaw po si FPJ. At nag-succeed po o nag-substitute si Susan Roses. Ang sabi ni Susan Roses sa Presidential Electoral Tribunal, yun po yung may jurisdiction para mag-hear and decide sa case ng election protest ng isang presidential candidate. Ang sabi ni Susan Roses, ako naman po'y walang balak maging presidente. Alam ko po na ang posisyon ng presidente ay hindi isang commodity, hindi yan isang ipinagbibili, hindi yan isang namamana at ipamamana. Pero, sabi niya sa Presidential Electoral Tribunal, ang gusto ko lang po sa mga members ng Supreme Court, sinabi rin niya na gusto ko lang po para sa kasaysayan ng Pilipinas, ideklara niyo po na ang tunay na nanalong presidente noon ay ang aking asawa. Okay lang po, kahit na basta Pero noong inaral ko yon, yung sa remedial law, attorney, ang sabi ng court, wala kang legal standing eh. Kinakailangan ang mag-substitute yung may legal standing. Kasi ang dapat narito sana, yung Vice President. At alam natin na ang Vice President noon ay si Noli de Castro. Gusto man namin, ang sabi ng Supreme Court, babasahin ko yung eksaktong sinabi. Ang sabi ng korte, we laud her noble intention and her interest to find out the true will of the electorate. Yet thus far, in this case, no real parties such as the vice presidential aspirants in the 2004 elections have come forward to intervene or to be substituted for the deceased Protestant. Ibig sabihin po, dahil yung vice president nating ibinoto, hindi willing na pagkaitan din yung Supreme Court. Ang sabi, hindi namin pwedeng dagdagan, hindi namin pwedeng bawasan ang aming kapangyarihan. Kaya lang, dapat, yung Vice President ang mag-substitute kasi siya yung makikinabang. Alam mo, attorney, nung binabasa ko, galit na galit ako kay Noli de Castro. Kasi napagkaitan yung kasaysayan eh. Ngayon, anong magagawa natin? Nasa kasaysayan pa rin na ang nanalo nung 2004 election ay si GMA, hindi rin maituloy ng court, attorney. Kasi nga, sabi nga naman nila, hindi ko mo namatay, ay dismiss. Hindi ko mo namatay, dismiss. Pero dapat may mag-substitute. Sinong dapat mag-substitute? Vice President. Anong problema? Ayaw. Ayaw niya kasi kakampi niya si Ganun po mga kababayan, ang kahalagahan ng vice. Hindi ko nga ma-imagine, halimbawa, attorney, paano nga ba yun? Halimbawa, si Ramil, halimbawa lang, ayaw rin niya. Ayaw rin niyang, na-disqualified si E.R. Ejercito, binigay noong May 27, 2014, kung tama yung memory ko, yung writ of execution na dapat siya'y bumaba na. Halimbawa, Vice Governor, ayaw din ni Ramil. Paano kaya ang mangyayari noon? Ang tanong ko po ay bilang abogado, paano nga po ang mangyayari sa ating lalawigan? Ayaw. Kasi nga, sinabi ka ngayon ni Vice Governor, ang isa sa tungkulin ng Vice Governor, Vice President, Vice Mayor, kapag nawala, na-disqualified, pumanaw, etc., ang Mayor, Vice Mayor, ang President, ang Governor, yung Vice Governor. Paano nga po ngayon kaya ang mangyayari kung ayaw ni Ramil? Ito po ay una, I have yet to see yung buong petition po na ni FPJ versus President GMA during that time. Kaya lang po, on simpleng salita na pwedeng ipaliwanag natin sa ating mga kababayan, dalawang klase kasi yung protesta. One na i-final mo bago mag-eleksyon, bago yung mismong election proper, and one after ng elections na meron kang mga nakitang
irregularities. So on the part of the provincial government, the petition was filed bago magkaroon ng eleksyon. So ang person in interest talaga or yung person na sinasabi mong may legal standing ay yung naagrabyado na maituturing natin sa batas. So during that time, bagamat ang nanalo pong vice-gobernador ay ang ating kagalang-galang Ramil Hernandez, hindi po siya person in interest o person of legal standing na pwedeng humalili sa petition po ng atin pong petitioner. Halimbawa po, Vice, di nanalo na po, hindi naging issue yung pag-substitute doon sa atin, doon sa case ni Ejercito versus Comelec, ano po, yung kasi nakarating sa Supreme Court po ito, no? Hindi umatras si former Congressman San Luis kasi siya talaga yung sinasabi niyong naargabyado, hindi niya binitiwan. Pero sa salita ng ating mga kababayan, ang sinuwerte, yun ang term nila, sinuwerte, si Ramil Hernandez. Paano kung halimbawa magkakampi si Ramil Hernandez at si Governor ER at siya rin mismo ay, halimbawa lang, bagamat hindi yun po ang tunay, ginawa po ng ating Vice Governor-elect na binoto na ngayon ay Governor yung kanyang tungkulin. Ang tanong po paano kung ayaw din niya? Ayaw ko, gusto ko siya ang Governor dahil naniniwala ako. Parang gano'n lang. Paano po mangyayari sa ating lalawigan, if ever? Gawin na lang po natin ganito yung pananaw natin. Hindi po sa sinuwerte kasi syempre kasama po ako dun Sabihin na lang po natin na kami po yung humalili ng naaayon sa batas. Kasi kung hindi po namin gagampanan yung tungkulin namin, mababakante siya at maaring kami rin naman po ang makasuhan ng dereliction of duty. So ang nais po naming maging pananaw po dito ay hindi sinuwerte, kung hindi kami ang naiwang taong bahay habang meron pang kaso sa ating pong panlalawigan. Kasi syempre, kawawa naman po yung mga maiiwan natin sa probinsya. So, ibig sabihin, katungkulan talaga nila at pwede silang kasuhan ng tinatawag ninyong dereliction of duty in case they failed na humalili. Vice Governor, sa oras na ito, bibigyan natin ng pagkakataong magtanong ang ating mga officers. May katanungan po yung ating isa sa ating Sergeant of Arms, si Sir Jesse Lavinia. May tanong po siya. Magandang umaga po. Ang aking po katanungan, lingid po sa kaalaman ng marami, kayo po ay nagtungkulan bilang City Councilor ng Sampalo. Opo. Ano po ba yung mga, para po sa kaalaman ng marami, ano po ba yung mga naipasa yung batas at mga na-accomplish nyo bilang kayo po ay nakaupo? Okay. Para sa kabatiran ng ating mga manonood, maraming salamat po. Ang kanya pong katanungan ay, naglingkuran po ako bilang konsihal po ng lungsod ng San Pablo. Tama po yun. Sa pagkakataon pong ito, maaring sabihin natin na padalawang beses na po yun. One, as Federation President po ng SK, na automatic member po ako ng Sangguniang Panlunsod. And during that time, nakilala po ang isang Karen Agapay sa mga batas po, sa mga ordinansa, nakakaiba. Kasi ang katuwiran ko po noon, kaya namang gawin ng iba, yung ibang ordinansa. Ang aking pong kalimitang hinahanap ay yung kakaiba na wala pa pong gumagawa. At sa pananaw po ng inyong lingkod, tayo po ay mahilig magbasa, mag-research at sumangguni sa mga kaibigan po natin during that time na mga abogado rin. Kaya ilan po sa akin pong mga naipasa during that time, ay yun pong sinasabi ko nga po sa inyong Laguna, yung ating pong sinasabi San Pablo City Investment Code. Ayan. So ito po ay napakalaking bagay po sa amin sapagkat ito po ay nung panahong yon ay hindi pa alam ng karamihan kung ano yon. So ang features po nito ay mag-engganyo ng ating pong mga investor sa lungsod ng San Pablo. Alam po naman natin na ang San Pablo City po ay medyo dulo ng Laguna kung saan po ang mas kilala po sa turismo. Wala pong gasinong mga establishment po sa aming kagaya po dito sa 1st and sa 2nd District kung saan kailangan po ang mga trabaho sa lugar po namin. Ang isa pong batas nga po, ito sinasabi ko po sa inyo, investment ordinance, ay naghihikayat po ng mga investors kung saan po kailangan at least 10 million ang investment. Pangalawa po, kailangan ay hindi bababa
ang kanila pong ipapasok na mga empleyado, 80% kailangan po manggagaling sa lungsod ng San Pablo. May kaukulan naman pong katumbas na benepisyo. So, gradual po ang pagbaba ng benefits. For the first 3 years, 100% po ang kanilang free sa mga local taxes. Except lang po yung atin pong taxes sa buwis, sa lupa. And gradual po yon. So, 50% on the 5th. Pagdating po naman ng 6 hanggang sa tuluyan na pong within the period of 10 years, ay established na po yung mga businesses na yon. And kami po ay lubos na natutuwa sapagkat ako man, kahit bukal na during that time, ay napapakinabangan pa po ang ordinansa. Ito po ang naging tungtungan upang magkaroon ng investment code ang San Pablo at marami na pong establishment. Alam naman po natin ang pumasok na. Andyan na ang Pure Gold, andyan na ang SM, andyan na ang Wilcon, kung saan po maraming mga kababayan po namin ang naging empleyado at pati na rin po mga karatig bayan sa ika-3 distrito. Ayan po, so yung investment code, siguro, attorney, marami nang nag-benchmarking na nung panahong yon, hindi pa yan masyadong naiisip ng ibang mga syudad. Opo, hindi nga po nila alam kung ano yun. Kumbaga, isa po tayo sa mga unang gumawa po na para magkaroon po kayo ng ideya, ito po ay way back in 2005. Okay. And So, napakalayo, 10 years ago. So, ito po ay isang ideya na tinataasan lang ng kilay ng ating mga kababayan during that time. So during that time, parang walang kwenta yan, pero nung nakita nila yung epekto, maganda pala yung naisip during that time ni City Councilor Karen Agapay. Sa oras na ito, bigyan naman natin ng pagkakataong makapagtanong si Ma'am Lisa Cancicio Fernandez. Ayan po. Maganda po kami po guys. Hindi na po nabanggit yung ang ilang ordinansa doon po sa inyong syudad. Yun naman po, kung naging board member po kayo ng 3rd district, pwede po ba natin malaman yung mga district po na naging ordinansa niya para po sa inyong district? Talagang 3 yung gusto niya. 3. Okay. Magaganda po yun sapagkat gaya po rin, okay, konsihal, wala tayong kinopyahan. Tayo mismo ang gumawa, nag-research. Kasi pwede naman yun titingin ka sa ibang bayan, kokopyahin mo, papalitan mo para maging batas dito sa atin. Meron po tayong 2 na kung saan naging tanyag po tayo way back in 2008. Una, sa mga kabataan, Laguna Welfare Code for Children. Isang ordinansa kung saan po lahat ng mga batas na partikular po, national at local ay pinagsama-sama po natin sa isang ordinansa para sa lalawigan ng Laguna. Ito po ay bunsod ng pangangailangan ng ating pong DSWD kung saan po lalaban tayo sa buong Pilipinas bilang isang child-friendly province. At ito rin pong ordinansang ito ang pinakahuling ingredient na kailangan po ng ating DSWD sa probinsya upang ma-qualify po tayo sa mga programa po ng National DSWD. Sa katunayan niya, naging premyo po natin, isa sa naging premyo po natin during that time ay magkaroon tayo ng sarili nating Youth Development Center o ito po yung sinasabi nating Boys Town kung sa Manila po ito. Nandun po yon sa atin po sa Kalawan, Laguna. Pangalawa, yung ating pong Senior Citizens Ordinance kung saan po hanggang ngayon ay pinapakinabangan po ng ating mga senior citizens sa buong lalawigan ng Laguna. Kasama ko po dito lahat po ng Pangulo, ng mga senior citizens sa kada bayan at munisipyo, syudad dito po sa lalawigan ng Laguna. Isang ordinansa din po kung saan lahat ng national po na batas patungkol sa senior citizen ay pinagsama-sama natin sa isang ordinansa dito po sa atin sa lalawigan ng Laguna. Kung sasabihin during that time na hindi naman po kailangan ng isang ordinansa, ang sagot po natin, paano natin may implement ng ayos ang mga batas nating nasyonal kung wala po tayong implementing na batas dito po sa lalawigan ng Laguna. Mas mabilis po ang daloy ng serbisyo at mas mabilis din pong matutugunan ang problema ng ating mga senior citizen. Kung inyo pong papansinin, way back in 2008, wala pa po yung mga senior citizen lane na yan. Wala pa yon sa mga fast food natin, wala pa rin sa mga butika. Pero way back in 2008, dyan nagsimula po, mapapansin po ninyo, nagsimulang meron ng linya exclusive para sa senior citizen
dito po sa lalawigan ng Laguna. Ultimong, hindi ko po pinopromote ha, pero ultimong sa Jollibee, mapapansin nyo, meron ng senior citizen lane. Yan po ang naging bunsod ng atin pong ordinansa. So, napakaganda po ng mga ordinansa at marami na rin po tayong nare-receive na text. Bago ko basahin ang mga text ng ating mga nanonood ngayon, muli sa mga ngayon lamang nakapag-tune in sa Channel 6, tayo po ay nasa programang May Kakayanan Ba? Ang aspirante mo, kilalanin natin. Nasaan man kayo, kung kayo man ay nagkakape, nagmimerienda, mapapanood nyo kami sa Channel 6. At kung kayo nagkataong wala pang Royal Cable, Channel 6, magpakabit po kayo ng Royal Cable para kayo ay makapanood sa amin. At kung kayo naman ay nasa labas ng Laguna, mapapanood nyo pa rin po ang ating interview kay Karen, kay Attorney Karen Agapay. Paulit-ulit nyo pong mapapanood yan sa aming Sama Ka page. Alam nyo, ang ating average ay 700 views po sa Kabuyaw. Kabuyaw lang yon. Siguro dahil ito ay Vice Governor, siguro ang mga interesado rito ay buong mamamayan ng lalawigan ng Laguna. Sa oras na ito, bigyan naman natin ng pagkakataon magtanong ang ating treasurer. Siya ang laging may hawak ng milyon-milyong pera ng Sama Ka, si Ma'am Ara Chan. Good morning po, Vice. Good morning po. Tanong ko lang po kung pwede na sa isang taon at kalahati niyo pong panunungkulan bilang Vice, pwede po bang makakapagbigay kayo ng isa o dalawang resolusyon na naipasa niyo po? Isa lang nang hingi niya, dalawa lang. Una po, bilang Vice Gobernador, ako na po yung presiding officer. So, hindi na po ako makakapag-introduce ng batas po na nakapangalan sa akin. That is the general rule. But then recently, bumaba ako ginamit ko po yung power ko, yung pong exclusive power na pwede akong bumaba, ihalili ko muna yung isang bukal para mag-preside, nang sa gayon makapagpasa ako ng sarili kong batas sa lalawigan ng Laguna. Kalimitan kasi ipinapangalan na natin yun sa bukal kung meron tayong gustong ipasok or attention. Kaya lang, sa pagkakataong ito, very technical siya na sa tingin po natin ay hindi maipapaliwanag kung hindi mismong ako ang tatayo doon. Ayoko pong bigyan ng panguna yung atin pong Supreme Court. Pero ito po ay kaugnay sa isang malaki na namang pagbabago sa lalawigan ng Laguna. Sabi ko nga po sa inyo, mahilig po ang inyong Vice Gobernador humawi ng daan. Tagahawi po ako ng daan. Ito po ay partikular po, kung mapapansin natin, bigyan ko kayo ng pahapyaw. Masalimuot ko po kasi ito. Sa Local Government Code po natin, since 1992, automatic ang IRA for the local government units ay kailangan po direkta na ibibigay ng national, automatic sa atin pong mga local government units. Apparently, since 1992, meron pong hindi na i-remit sa mga LGUs na natitira pa sa national level. So, kulang ang natatanggap natin, kulang ang serbisyo na naipoprovide natin sa ating mga kababayan. Ito po ay isang kaso na nasa Supreme Court na po at inuulit ko. Ayoko po munang pangunahan ng ating Supreme Court sapagkat ito po ay isang pag-aaral na napaka-crucial, malaki ang pagbabago na mangyayari sa lalawigan ng Laguna. Pero ang masasabi ko po sa inyo, ito po ay hindi ko bibitawan, tututukan ko po ito para sa atin. Para bigyan kayo ng idea kung ano ito, ang kulang po na IRA para sa lalawigan ng Laguna, allegedly, is 5.3 billion pesos. So, napakalaki po nito and umasa po kayo na pagtutulungan po namin ni Governor Ramil Hernandez na ang para po sa lalawigan ng Laguna ay mapabigay po sa atin nang sa gayon sa pamamagitan po ng serbisyong tama, ito po ay mapabigay sa mga tamang nangangailangan. Napakagandang kasagutan, lalo na yung issue ng IRA. Alam mo, Vice Gov, nung inaaral ko yung Local Government Code, yung professor ko dyan City Councilor ng San Juan, baka siya rin ang naging professor mo noon. Sabi niya, eto yung batas na to, eto inaaral lang natin pero hindi nangyayari sa
tunay na buhay. Na dapat talaga yung era ng LGU, automatic, hindi mo kinakailangang hingin, hindi mo kinakailangang i-follow up. It should be automatically provided to the concerned era. At napakaganda po ng inyong sinabi na itetest case ngayon natin yan sa Opo. Kasi sa simpleng paliwanag po na ating mga kababayan, maaaring yung IRA automatic na ibinibigay. Pero dun tayo pumunta sa lahat ba ay napabigay? Lahat ba ng suma ay ating na-compute? So kung kailangan 10 gripo ang bukas para dumaloy ang tubig sa ating mga kababayan, hindi pala natin alam na wawalo ang bukas. Yung 2 gripo ay nakasara. So kailangan nating ipabukas din yung 2 gripo nang sa gayon, mas maraming kababayan natin ang makinabang. So napakagandang paliwanag. Minsan kasi, ayos na yun, natanggap na natin. 8 na yung bukas. Pero ang ating pong Vice Governor, gusto niya lahat talaga. Kung kinakailangan 10 gripo ang buksan, hindi lang 8, dapat ay 10. Sa oras na ito, bago natin pagtanungin yung mga officers, basahin na papatanong ko lang yung mga nag-text sa atin, no? Ang sabi nung nag-text, nababalita, natatakbo si Dennis Lazaro, dating provincial administrator na anak ni former Governor Ningning Lazaro. Ang tanong niya, ano ang magiging political landscape sa vice governorship? Kumbaga, may dating ba sa inyo? Mangangamba ba kayo? Or you will focus sa inyong strength? Una po, mataas po ang respeto ko sa pamilya Lazaro sapagkat bilang nakasamang bukal ng atin pong former Governor Ningning Lazaro, ako po ay isa sa mga naturuan niya kung paano po manungkulan sa ating kalalawigan. Pinakamaganda nga yung binigay niya sa akin ang ipunin mo ay tao, wag pera. Kaya yun ang magandang bili niya sa akin. Kaya mataas po ang respeto ko sa kanila at kung hindi maiiwasan po, kung yan po ay may katotohanan o hindi man po, ito po ay beyond na po sa akin. So ito po ay isang pagsiservisyo sa ating mga kababayan. Siyempre, malulungkot po tayo dahil isa po sa mga nire-respeto natin ang pamilya Lazaro. Siyempre, yung pangalan ni Governor Ningning, nandiyan pa rin sa Laguna. Pag tayo nanonood sa ABS-CBN 2 or GMA7, may in-interview, nagkakataon, napapatapat doon sa isang building na proyekto ng ating minamahal na dating Governor Ningning Lazaro. Yung tanong naman niya ay, nababalita lang naman, hindi natin alam. Opo, at inuulit ko rin po na ang paghalili ko po naman bilang Vice Gobernador ay bilang taong bahay. Nung ito po ay mabakante, ginawa ko na po ang aking makakaya at ginagawa pa rin ko ano yung sa tingin ko ang makabubuti sa ating mga kababayan. Sa dulo po niyan, huhusgahan tayo ng ating mga kababayan, depende po sa ating naging performance. Okay. So ngayon, pagbigyan na natin ng may hawak ng mic, si Sir Vic, para sa kanyang katanungan. Vic Batayon. Po, Vice Gov. Ang tanong ko lang po libre po ba ang matrikula sa Laguna University? Kung libre daw po ang matrikula sa Laguna University, yung ating university na pinopondohan, kung libre daw, kung libre. At ilan po naman mag-aaral ang kayang i-accommodate nito? Sa ngayon po ay wala pa po akong final tally kung ilan po ang ating mga mag-aaral sa Laguna University. Pero gaya po naman ng atin pong lahat ng establishmento, hindi po maaaring totaling wala kang babayaran kasi hindi po ito aandar. Ano po, meron po tayong mga empleyadong pinasusweldo, meron po tayong mga guro na nagtitiis din naman at nagtuturo sa ating mga kabataan. Meron din po yan kahit konti. Ang tawag po natin dyan ay subsidized. Hindi po totally free ang education. Pero dun po sa mga talagang walang-wala, meron din po tayong exclusive na binigay na allotted na mga slots ang ating Gobernador Ramil Hernandez para po dun sa ating provincial government scholars kung saan po nakakatanggap sila ng 10,000 pesos per year na po. So 5,000 pesos per semester. Kamusta po naman ang antas ng education sa Laguna University? Kumpara po sa ating mga kolehiyo, dun po sa mga karating kolehiyo po, ito po naman ay pang-abot. Opo, pang-abot po. Quality po.
Kasi syempre, ito pong Laguyan University ay brainchild po ng ating dating gobernador Ningning Lazaro. And bilang isang guro din na kagaya ko, ang habol po natin dito ay makapagbigay po tayo ng quality education sa ating pong mga kabataan at a lesser cost. Tama po. So, yun po na naman na nabanggit po natin na yung palang Laguna University. Natatandaan ko siya ay binigyan ng Honorary Doctor of Humanities. No, nakita ko noon na si Governor Ningning Lazaro. Yun ang kagandahan kahit tapos na yung panunungkulan mo, yung ang dami mong mga legacy, ano. So, binabati po natin si former Governor Ningning Lazaro. Bago natin ituloy yung mga tanong, siguro magandang maitanong namin, yung bahong Vice Governor ay naghahawak pa rin ba ng mga committee chairman, ganon? Wala na po. Lahat po ng committee ay ako po ang pinaka-nanay. So, lahat ng gawin po ng aking mga anak na mga bukal, ako rin ho ang taga-check. Kumbaga, na-check na ng mga bukal, i-double check pa ng nanay kung tama po yung kanilang mga suggestion bago po ipasok sa session. Sige, bigyan na uli natin ng pagkakataon ang may hawak ng mic, ang ating Vice President ng Samaka, si Sir Adi Daluyin. Magandang umaga po, Gob. Nakita ko po sa pagsagot ninyo, may tapang kayo. Kaya ito pong tanong ko ay kailangan ng tapang. Ano sa palagay po ninyo, Gob, ang nangyayari sa isang politiko sa oras na siya'y mahalal na, bakit siya'y nagiging korap? Follow-up question po, sa palagay po ninyo, ano ang pinakamagandang solusyon para mawala ang korupsyon sa gobyerno o kahit saan politika? Okay. Napakatapang din ang iyong tanong, kuya. Sabihin na po natin na hindi naman po. Ayan naman po ay pananaw ng ating mga kababayan. Kasi depende po yan sa pinasok po nating larangan. Una, may iba't ibang klase po ng kandidato. Ito po ay yung talagang naiisip niya na kaya siya kakandidato dahil sikat lamang siya. Pero kung ang focus mo ay kaya ka kumandidato dahil may gagawin kang serbisyo sa ating mga kababayan, tunay na serbisyo sa ating mga kababayan, hindi ka po matutokso na maging korap. Pangalawa, sabi nga natin, para walang tukso, walang korap, wag mong bigyan ng tukso ang ating mga politiko. And ito po ay isang sistema na nag-uugat hindi lamang po sa isang bayan, buong Pilipinas po ito. Ito po ay sama-samang effort dapat ng ating mga kababayan. Kasi kung wala pong tukso na lumalapit, kung wala pong nag-uudyok para magtulak sa isang politiko na maging korap, wala pong magiging korap na politiko. Pangalawang aspeto na sinasabi po natin ay yung pangangailangan ng ating mga kababayan. So kailangan massive education po ng ating mga voters. Kasi buong on our part, buong lalawigan po ng Laguna, hindi natin maiiwasan, sabay-sabay may fiesta, sabay-sabay may mga request, may pasayaw, lahat po yan nagre-request po sa amin. Sa halagang 50,000 pesos kada buwan na sweldo po ng isang vice-gobernador, paano pagkakasyahin ang request ng 674 barangays na kalimitan po ay nalapit sa ating tanggapan? So ito po talaga ay nasa maayos na pagpapaliwanag sa ating mga kababayan. Kung ano lang po ang kaya, yun lang po ang ibigay. So malapit na po ang ating takdang oras. Bago ko hingi ng inyong final message, gusto ko lang itanong yung nag-text. Hindi na ho natin mahihinga ng pagkakataong magtanong pa ang mga inihandang tanong. Ang tanong niya kanina ay, bilang daw pong abogado, ang kanyang katanungan ay, tatakbo daw po si ER ngayong 2016. Sa inyo po daw, legal opinion bilang isang lawyer, eligible pa po ba daw siya na tumakbong gobernador ng ating lalawigan? I have yet to see yung naging decision po dun po sa itaas. Pero as far as I know, pwede pa po siyang kumandidato dahil wala pa naman po yung kanyang perpetual disqualification na hatol. So, sinasabi nga po natin, a person, pwede man siyang maghangad ng isang posisyon hanggat wala pang finality
yung walang malinaw na siya ay disqualified under the law. Hindi ko pinapangunahan kung ano pa man po ang ibang desisyon ng ating nakatataas na hukuman sapagkat bilang isang abogado, alam po natin na tayo sumusunod lamang sa ating nakatataas na hukuman. Pero sa sitwasyon ngayon, yun po ang aking nakikita. Wala pa po siyang prohibition para po siya ay hindi kumandidato. So, para sa huli niyo pong mensahe sa ating mga mamamayan na nakikinig po sa Channel 6 at manonood pa sa YouTube. Okay. Sa atin pong mga kababayan, una po ay pasasalamat sa atin pong programa at sa atin pong mga officers at members ng Samaka. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sapagkat ako po ay inyong naimbitahan. Ako po si Karen Agapay, ang inyo pong Vice Gobernador, taga-lungsod ng San Pablo, at kasalukuyan po na isang practicing lawyer. 15 years na po akong naging teacher at ito po ay akin pong taas noon na sinasabi sa lahat. Nais ko rin pong samantalahin ang pagkakataon na batiin lahat po ng guro sa lalawigan ng Laguna. Happy Teacher's Day, lalo't higit ngayong October 5. Lahat po tayo ay kailangan maging proud sapagkat ang edukasyon po ng ating mga kabataan ay nakasalalay sa atin. Pangalawa, bilang isang abogada, nais ko pong ipagpatuloy ang aking nasimulan sa 3rd District na pagtulong ng libre sa ating mga kababayan. Alam ko po marami pa po kayong mga katanungan pero sa pagkakataong ito, nais ko pong banggitin na since 2012, ako po ang naging chairman ng Free Legal Assistance sa buong lalawigan ng Laguna. Kung ano po yung ating legasiya na naiwan po sa Provincial Jail sa Santa Cruz, ginawa po natin from 1,400 na preso, napababa po natin ng 735 na lamang po sa tulong ng ating Integrated Bar of the Philippines, Tiyaga at Malasakit sa ating mga kababayan. Sa ngayon po, bilang pag-upo ng inyong lingkod na Vice Gobernador, mahigit isang taon pa lang po tayo pero nasa 15,000 documents na po ang ating naililibre. Ano po ito? Pinagpatuloy ko po yung aking nasimula noong 2008 na advokasya para sa ating mga kabataan. Hanggang ngayon po, hinahanap po namin lahat po ng kabataan na wala pang birth certificate, lahat po ng kabataan na may problema sa birth certificate, mga kabataan na nakapelyido pa sa nanay pero gusto nang ilipat sa apelyido ni tatay provided aakuin talaga ni tatay na siya ang ama. At mga kabataan na talaga namang sabi natin, problema sa gender, problema sa mga dokumento po nila. Yan po ay kinakaloob po natin ng libre, kasama po natin ang ating mga kaibigan sa IBP Laguna, nang sa gayon po, marami pang mga kabataan ang matulungan po natin. Tayo po ay lumalaban sa buong Pilipinas bilang isang child-friendly province at nais pong ipagpatuloy ng isang Karen Agapay na kapag narinig ang Karen Agapay ay children ang kakabit na salita. Muli po, maraming salamat sa inyo pong lahat. Para po sa mga dagdag pa ninyong katanungan, ako po ay laging naka-online gabi-gabi sa Facebook. So pwede po nyo akong makausap po doon, pwede po tayo magbigay ng free legal consultation. www.facebook.com/attorney.karenagapay. Muli po, magandang buhay sa inyong lahat. Narinig po natin ang ating bisitang aspirante ngayong umaga, si Atty. Karen C. Agapay. May kakayanan ba siyang mahalal bilang Vice Governor? Nasa sa atin po ang pagpapasya. Muli, ito po ang Samaka na nagsasabing God bless the Philippines and God bless the province of Laguna. May kakayanan ba Ang aspirante mo? Kilalanin natin siya.